Sa murang edad na 15 anyos, isa nang ina si Joyce. Hindi niya naranasan ang lubos na saya sa pagiging dalaga dahil maaga niyang hinarap ang bigat ng responsibilidad ng pagbuo ng sariling pamilya. Sa halip ng mga pangarap at masasayang alaala ng kabataan, pag-aalaga ng kanyang sanggol at paghahanap ng paraan para maitawid ang bawat araw ang naging bahagi ng kanyang buhay. Kaya naman sa tuwing mahimbing na natutulog ang kanyang anak, agad niyang sinasamantala ang pagkakataon upang magluto at gawin ang iba pang gawaing bahay. Sa kabila ng murang edad, pinapakita ni Joyce ang lakas, tiyaga at pagmamahal ng isang ina na handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang anak. Habang abala si Joyce sa paghahanda ng pagkain, hindi maaalis sa kanyang isip ang mga pangarap na minsan niyang binuo para sa sarili. May mga pagkakataong napapaisip siya kung ano kaya ang naging takbo ng buhay niya kung nagpatuloy siya sa pag-aaral at nararanasan ang mga bagay na karaniwan para sa isang dalagitang katulad niya. Ngunit sa tuwing masisilayan niya ang mukha ng kanyang anak, napapalitan ng pag-asa ang kanyang mga pagdududa. Sa simpleng taanang ito, bawat araw ay isang hamon. Hindi man madali ang buhay, hindi sumusuko si Joyce. Dami mo naman niluluto ngayon. Panggabihan po yung iba. Ay, sabay-sabay ng pagluto mo. Para isahan po, wala pong ano ay, gatong lang po. Isang gawa na pala, no? Sabagay, sinasamantala mo yung oras na tulog yung bata. Opo. At pagising naman po, di mo makakagawa. Para kay Joyce, ang pinakamahalaga sa ngayon ay hindi ang mga bagay na nawala sa kanya, kundi ang kinabukasan na maaari niyang maibigay sa kanyang anak. Sa murang edad na 15 anyos, marami man ang kanyang sakripisyo, dala pa rin niya ang pag-asang balang araw ay gagaan din ang kanilang buhay. Pero ito, hindi tayo ito naiga. Hindi po. Ganda. Dito ka naglalaba. Opo. Ito na mother at father mo pala. Maaga sila nagkahiwalay. Opo. Siguro mga ano pala ako nun. 11 po. 11 taon po. 11 anos ka pa lang noon. Bali, ilan kayong kapatid? Ano po, 3 po, tapos may ano po kami, may kapatid sa ina po yun. Sa mga second family. Pang-4 po yung bunso. So, possible na kasama yun sa reason ba't baga ka nakapag Asawa po. Stress. Kalimitang nangyayari kasi mga bros kapag tawag natin broken family. Yung mga anak talaga nagkasuffer sila ng ilang stress. Kaya yung iba nakikilitan ng asawa ng maaga, ng pamilya ng maaga. Kaya sinagol. Pero parehas pala nagkaroon ng sabihin ibang pamilya. Si mama at papa mo. Opo. Kumbaga si mama mo nagkaroon din ng ibang pamilya. Si papa mo ganun din. Tapos nagkaroon kayo ng mga kapatid.
Opo, doon po sa isa. Sa may mama po. Yun pala ang ilan sa mga naging problema ni Joyce. Bakit pinili niya mas maaga mag-asawa. Ibig sabihin, kung 15 ka ngayon, no? 15? Opo. 15. Nag kung nagbuntis. Ibig sabihin, nasa 13 years old ka pa lang noon. 14 po ako nagbuntis. Asan pa ka na ng 14? Nung mag-asawa ka. Ay, 13 po. 13, oo, ganun nga 13. Kasi 9 months ka, siyempre yung nagbuntis. Si mother mo, malapit din dito sa inyong tirahan niya. Malayo po. Malayo, Opo, sa bahay po yan sa labo. sa labo. Baay ay doon, papabundok, ano? Bundok. Tago. Kumusta man siya doon? May balita kung kumusta man siya doon. Ano man po, ayos man po, ay doon nakikiupa nga lang po ng bahay. Buti nagsusurvive niyo yung upa. Buwan-buwan. Ay minsan po, pag na ano po yung yung manugang po, binibigyan man po siya. May tumutulong-tulong naman siya. May asawa ngayon si mama mo? Wala po. Isang taon na po, wala na pong asawa. Parang nabalo siya uli. Mm. Oo. Ano naman kwento? Nung nanganak po si mama nun ay, tapos nalaman po nung asawa ni mama nanganak na po. Pinuntahan po ng lalaki. Tapos pagka ay naligaw daw po. Yung lalaki naligaw. Hindi na daw po nahahanap. Ibig sabihin, nung nalaman ng mister niya na nanganak si mama mo sa ospital, pupunta niya sa ospital sana. Dito sa bayan ng Labo. Oo. Ay sa sa provincial po. Sa Dait. Opo. Pupunta sana nung mister niya sa ospital. Opo. Tapos Ay. naligaw na. Oo, ay hindi naman na po nakapunta. Tapos nung pag-uwi po nila mama sa sa bahay po, hinahanap nga po daw si Tito Kim. Galing sa ospital. Oo. Ibig sabihin, nung time na yun pupunta sa ng ospital, hindi na siya nakabalik. Hindi na po. Wala kayong balita hanggang ngayon kung anong nangyari. Alang nga po at isang taon na pong walang balita ay. Medyo masalimot mga... Pinaganghanap nga po nung magulang nung lalaki po. Pinaganghanap po at baka sakali lang po naligaw lang daw po. Pinaganghanap. Ay hindi na daw po talaga nahanap. So anong di ko kasi ma-imagine kung bakit maliligaw sa sarili niyang probinsya. Awan ko nga po. May ano ba? May something ba ibig sabihin may counting diferensya si... Ay parang nasuberhan daw po yun. At na ganun po yun. Oh. So nawala sa sarili. Opo. Yun pala. Yun pala mga nangyari mga kapros. Medyo masalimot yung pinto pala ng buhay ni Joyce. Pamilya niya. So hanggang ngayon pala, may isang taon, wala pa rin balita kung nasaan. Wala pa rin. Pero sa duda ni mama mo, buhay pa kaya yun? Oo, lagi pong inisip niya buhay pa. Buhay pa. Lagi niya inisip babalik pa po. Nabalik ko. Kaya Ay, naghihintay siya doon. Kaya ayaw pong mag-asawa. Ayaw nang makipagbalikan saan kay dati po at kala po ay mabalik pa po. Nabalik ko. So ibig sabihin pala, si papa mo, gusto pa sana makipagbalik. Opo. Kay mama mo. Si mama lang po ang ayaw. Ayaw. So, may mga reason. Hindi namin gusto kong katito mga tawad kung ano yung mga reason kasi minsan yung mga pribadong buhay, confidential na yun eh. Gusto pala sa ni Papa mo na mabuo ulit yung pamilya. Pero dahil si mama mo mayroong anak doon, hindi siguro naging hadlang ano. Nasaya na si mama dun. Oo. Kaya inahayaan na ni daddy. Pero minsan, napunta ka man doon sa kanya. Opo, nung nakaraan po, galing pa lang po kami dun. Kasi nandito naman siya ng tawal sa katawing bayan lang naman ng Labo. Kaya madaling naman nabibisita yung mama nila. So, kung next time magkaroon ng pagkataon makakita natin yung mama niya, mahanap namin. Pero siguro hindi namin mahanap yung kulang Kasama. mabundok daw eh. Siguro kung Mahirap kasama tayo mga bros, makikita natin yung mama ni Joyce. Imagine natin kung anong itsura ng mama ni Joyce. So meron ulit kami ibigay sa iyo na counting tulong ano. Opo.
okay lang man na kay mister mo yung ganito na kumaga na-vlog sa Ay, yung tama buhay po niyo. yun. Okay lang naman. Opo. Kaya hindi niya pa napanood yung ginawa Hindi, ng video. hindi pa nga po at pinaghanap ko nga po. Ay, hindi ko nga po mahanap. Wildlife bros ang hanapin nyo. Nandun yung video nyo. Opo. Yan, makikita nyo doon. So yun mga bros. Kaya nang narinig natin, may trabaho naman si Mr. Joyce pero sa pagmimina nga hindi yun ganun kadali ang pira. Maliban lang kapag tawag dito naka chimpo o high grade o kung kahit di high grade basta mayroong beta yung source ng gold, yan, may income, pero hindi ganun kadali na magkaroon ng ganun o makatsamba ng ganun. So may mga time talaga na ilang buwan bago umabot sa ginto. So ngayon ganun pa ang kalagayan nung mining na sinamahan ng asawa ni Joyce araw-araw. Buti nga ngayon yung mga financier nagbibigay sila ng allowance sa mga player nila, no? Nung araw kasi mga bros, nung kami mga minero pa din, walang ganon. Madalang ka makabali sa manager. Talagang aasa ka sa income ng minahan. Yan. So meron naman palang 300 araw-araw. Opo. Minsan, pag hindi pa nga po muna minsan po may napakurti po. Kurting Sideline. Opo. Oo, Pagdadating sa trabaho, kukuha ng kahoy. pabinta. Opo. Sideline. Pero madalang naman mangyari yun. Oo. Minsan man. Kawawa ang pati si Lester kung galing sa trabaho, pagdating sa bahay, kukurti Oo. pa. Minsan po, ganun po ang ginagawa. Minsan po nagising ng madaling araw, alas 5. Nakuha po ng kahoy. Tapos alas 8 na, uwi po, napasok na po. Pasok na sa balon. Hmm. Sinasamantala niya yung pagkataon, no? Mag-iwan mo ulit tayo sa kanya, mga kabros ng budget. 2.5 ito. 1, 2, 2.5 ito. Yung channel natin ngayon na mini-maintain, ano to, mahina. Pero inaasahan namin na sana banda-bandang huli ay lumakas ito. Galing ito doon sa income doon. So may kaunti naman tayong kinita, bagaman hindi ganun kalaki. Pero sana may survive natin itong channel na ito, mga bros. Next time, magkwento kami ng ilang impormasyon kung bakit hindi nyo na kami nakikita doon sa Wildlife PH. Malungkot, pero kailangan natin i-survive ang mga bagay-bagay sa araw-araw. Walang problema na hindi na susolusyonan. Dahil sa walang perfectong buhay sa ngayon, talagang may mga struggle minsan. So, next time, ikwento namin sa inyo mga ka-bros. So, bahala ka na, Joyce, kung anong gusto mong gamitan ito. Ano? Na budget na yan. Salamat po sa tira po na nagbigay po nito. Ang dami. Galing yan Salamat sa channel namin. Opo. Okay, so, yun mga kabros. Maraming salamat sa patuloy niyo pong panonood sa amin. At pagtagkilik niyo sa aming munting channel. Sana patuloy niyo pong suportahan yung aming munting channel. Gaya naman nagawa natin noon sa Wildlife PH. Marami tayong survive na mga pamilya, nabigyan ng hanapbuhay, bahay, o iba pang mga pangailangan. Sana magawa din natin dito sa Wildlife Bros. Yan. Kaya muli po maraming salamat sa patuloy niyong panonood, pagsuporta po sa amin. At yung inyo po mga likes and comment, lalo po yung mga comment, nababasa po namin. Hindi na kami masyadong makapag-reply kasi minsan gano'n na nga. Pero nababasa namin lahat mga comment nyo at lubos namin pinapahalagaan yun. Muli po maraming salamat. Maraming Bago po kayo salamat sa po. aming channel, paki-subscribe nyo rin po. Thank you po. Salamat po.